Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng komento sa ibaba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon para patuloy po kami makapaghatid ng mga kwentong puno ng aral, inspirasyon, at magagandang mensahe sa buhay. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po muli kami sa isa na namang makabuluhan at kapanapanabik na kwento. Simulan na po natin. Malamig ang hangin sa kalagitnaan ng gubat ng Sierra Madre. Madilim na madilim ang paligid dahil sa matatayog na mga puno. Sa ibabaw ng mga tuyong dahon at putik, nakabulagta ang isang duguang katawan. Basag ang mukha niya, puno ng mga hiwa ang katawan at halos hindi na humihinga. Ito si Mando. Ilang oras na siyang walang malaya matapos gulpihin at pagsasasaksakin ng ilang lalaki na pinangungunahan ni Rico, ang kabit ni Elena na asawa ni Mando. Dahil matagal na itong walang malaya, inakala nila na napatay na nila ito. Kaya naman iniwan na nila si Mando sa gitna ng kawalan upang kainin na lamang ng mga mababangis na hayop. Pero buhay si Mando. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ramdam na ramdam niya ang sakit ng mga sugat at bugbog niya. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri, ngunit manhid na ang buo niyang katawan. Maya-maya'y nakarinig siya ng mga yabag mula sa di kalayuan. Nakita niya ang isang matandang lalaki. May bitbit itong sulo. Siya si Tatay Bano. Bago pa makalapit ang matandang lalaki, nandilim na ang paningin ni Mando. At hindi na niya alam kung gaano siya katagal na nakatulog. Pero paggising niya, nakita niyang nasa loob siya ng isang lumang kubo. Nasaan ako? Bakit ang daming usok? Huwag kang malikot. Nakabuka pa ang mga taga mo sa tagiliran. Sasambulat ng bituka mo kapag pinilit mong tumayo. Ano? Ganun ba kagrabe ang mga sugat ko? Tsaka sino ka? Bakit mo ako tinutulungan? Oo, grabe ang tama mo sa katawan. Marami kang sugat. Natagpuan kitang naliligo sa sarili mong dugo kaya tinulungan kita. Bakit mo ba ako tinutulungan? Sana hinayaan mo na lang ako mamatay. Ha? Ayoko na. Ayoko nang mabuhay. Ay tumigil ka nga sa kagaganyan mo, iho. Biyaya ang mabuhay. Kaya huwag mong hinihiling ang sarili mong kamatayan. Hoy, sino ba kasing hayop ang gumawa sa iyo nito? Ang asawa ko. Ha? Si Elena. Saka yung hayop niyang kabit na si Rico. Pinagtulungan nila ako. Pinanood lang ako ni Elena habang pinapatay ako ng lalaking yun. Wala man lamang sa ginawa. Huminahong kayo, ha? Makakasama sa mga sugat mo yung galit mo. Tama na yan. Mabuti pa, inumin mo muna ito. Pinakulo ang ugat ng puno yan para gumaan ang pakiramdam. Ayoko! Ayoko! Aba, Hayaan mo na lang ako mamatay dito! ha? Hindi ko na kaya itong sakit! Duwag! Tama nga ang sinabi mo. Wala ka talagang silbi. Konting hirap lang, gusto mo nang sumuko agad. Anong panlaban ko sa kanila? Mayaman si Rico. Maraming armadong tauhan yun. Ako, hamak na kargador lang ako sa palengke. Wala sa pera ang tunay na kapangyarihan. Kung hustisya ang gusto mo, tutulungan kita. Kukunin natin ang hustisya para sa'yo. Tutulungan mo ko? Ikaw? Paano? Uugod-ugod ka na, tata. Baka nga ulyanin ka na eh. Ha? Ano magagawa mo sa kanila?
Nagkakamali ka, iyo. Ang nakikita mo ay panlabas na anyo ko lang. Pero ang totoo, ako ang pinakamakapangyarihan sa gubat na ito. Ako si Tata Bano, isa kong mangkukulam. Marunong akong gumamit ng itim na mahika. Aba, Mangkukulam? Kalokohan! Hindi naman totoo ang mga mangkukulam eh. Gawa-gawa lang ang mga yan parang banakot ng tao. Huwag mo nga akong lokohin. hindi kita niloloko. Sus, nasa modernong panahon na po tayo ngayon. Pera, koneksyon, at baril na ang magbibigay ng kapangyarihan ngayon. Ayaw mo maniwala? Anong ginagawa mo? Bakit mo itinataas ang mga kamay mo? Aray! Aray! Sakit! Anong ginagawa mo sa akin? Gusto ko lamang iparamdam sa iyo ang tunay kong kapangyarihan. O ito pa, tingnan mo. Anong gagawin mo? Diyos ko, bakit biglang lumakas ang hangin? Saan ang galing yan? Galing sa kapangyarihan ko. Kulang pa ba yan para maniwala ka? Gusto mo bang mag-iba ko ng anyo ngayon mismo sa harapan mo? Hindi na. Huwag na. Tama na. Nakikiusap ako. O ano, iyo? Naniniwala ka na ba ngayon sa kakayahan ng matandang uugod-ugod at ulyanin? Opo. Naniniwala na po ako. Matapos sabihin yun ng matanda, ay naramdaman ni Mando ang malamig na kamay ni Tata Bano na humahaplos sa kanyang noo. Pagkatapos nito, kinuha ng matanda ang isang maliit na palayok mula sa kanyang lumang estante at binuksan ito. May lumabas na kakaibang amoy mula sa loob ng lalagyan. Inilapit ng matanda ang palayok sa ilong ni Mando upang maamoy niya ang laman nito. Biglang gumaan ang pakiramdam ng lalaki at agad nawala ang pananakit ng kanyang ulo. Nagsimula ng matanda sa paghahanda para sa paggamot sa mga sugat ni Mando. Kumuha si Tata Bano ng mga dahon at ugat ng halaman. Dinikdik niya ang mga ito gamit ang isang pirasong patag na bato hanggang sa maging pino at lumabas ang maitim na katas. Pagkatapos nagsindi siya ng 2 pirasong itim na kandila sa tapat ng katawan ni Mando. Iniayos ng matanda ang higaan ng lalaki para mas madaling mapahira ng gamot ang malalalim na taga sa tagiliran nito. Kumuha rin siya ng malinis na tubig sa kawayan upang hugasan ang mga natuyong dugo sa muka at katawan ng pasyente. Nang matapos ay kinuha na niya ang dinikdik na gamot. Ihanda mo ang sarili mo. Mahapdi itong lunas na ipapahid ko sa mga sugat mo. Sige lang. Gawin mo na. Manhid na ang buong katawan ko sa sakit. Hindi totoo yan. Puso mo lang ang naging manhid dahil sa galit at puot. Ay, siya nga pala. Ano bang pangalan mo? Ako si Mando. Mando. Oo. Ano bang gagawin niyo sa akin? Paano niyo gagamitin ang mga sugat ko? Dati ka bang doktor o albularyo? Bakit? Sinabi ko na sa iyo kung ano ako, Mando. Isa akong mangkukulam. At ang isang mangkukulam, marami rin kaming alam tungkol sa tradisyonal na gamutan. Kaya huwag ka na mag-alala. Sige po. Buhayin niyo ako. Gamutin niyo ako. At maghihiganti ako sa kanila. Magagawa mo yan, Mando. Yang galit na yan ang magbibigay sa iyo ng matinding lakas sa mga susunod na araw. Papatibayin lang muna natin yung katawan mo, ha? Pagkatapos, ang kalooban mo naman ang babaguhin natin. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo babaguhin ang kalooban ko? Kailangan mong kalimutan ang dating Mando.
ang mahinang asawa at ang kargador na madaling saktan ng kahit sino. Gagawa tayo ng bagong pagkataon mo. Isang malupit na lalaki na katatakutan ng lahat ng kaaway mo. Kaya niyo ho kung gawing ganon? Ay, kayang-kaya. Basta manalig ka. Hoy, siya. Ito na ha. Gagamutin na natin ang sugat mo. Itatapal ko na ang mga dinikdik na dahon at ugat. Ito na. Grabe! Ang sakit! Huwag kang maliko. Aray! Teka lang, tatabano! Time first! Oh, Diyos ko! Ang hapdi! Tiisin mo. Pwede bang alisin niyo muna? Hindi ko kayang sakit! Ano ka ba? Huwag kang malikot kung gusto mong gumaling. Kailangan pumasok ng katas na ito sa malalim mong sugat para hindi ma-impeksyon at magdikit ulit ang mga laman at balat. Huwag sabing malikot. Sige na! Sige lang! Sige pa! Itapal mo na lang at yan! Titisin ko! Ayan, ganyan. Kaya ko! Sige. Aray! Ha? Ngemas Konti na na. Yan, sige. Tiisin mo lang, iho. At habang tinitiis mo sakit, isipin mo lahat ng mga ginawa sa'yo. Bawat tadyak, suntok, sipa, at saksak nila. Isigaw mo ang pangalan na nagpahirap sa'yo. Isigaw mo ang galit mo. Huwag ang sakit. Si Rico at Elena, silang may gawa nito. Hayop sila! Hayop kayo! Yan. Konting tiis na lang iyo. Matatapos na tayo. Ito na yung huli para dyan sa malalim na taga sa dibdib mo. Kumapit ka na mahigpit, ha? Ito na. Itatapal ko na. Aray! Diyos ko, ang sakit! Pero hindi ako bibitaw. Titiisin ko to para makapaghigiti ako sa inyo. Sisingilin ko kayo sa lahat ng mga utang nyo sa akin. Buhay ko ang muntik niyang kunin. Kaya buhay nyo rin ang magiging kapalit! Matapos matapalan ng gamot ang huling sugat, ay may kinuha si Tata Bano sa kusina. Isang baso na may lamang kulay berdeng inumin. Agad niyang ipinainom ito kay Mando. Biglang tumahimik ang lalaki at ilang sandali matapos mainom ang gamot, siya'y nakatulog. Samantala, makalipas ang halos 2 buwan, unti-unting gumaling si Mando. At sa kanyang paggaling, araw-araw ay tinuturuan si Tata Bano ng mga lihim sa pangkukulam at paggawa ng mga lason mula sa katas ng palaka at gagamba. Ipinakita ng matanda kung paano mag-alay ng dugo sa lupa upang makuha ang pabor ng mga elementong nakatira sa gubat. At nang natutunan niya ang lahat ng yun, nawala na ang dating mahinang kargador at napalitan ng isang lalaking matapang at tunay na makapangyarihan. Hanggang sa isang araw, sinubukan na ni Mando ang kanyang kakayahan. Nakaupo siya sa harap ng altara na may nakapatong na bungo ng baboy ramo at mga itim na kandila. Sa gitna nito ay may 2 manika kung saan ay nakasulat ang pangalan ng mga taong nagtaksil sa kanya. Hawak niya ang isang mahabang karayom na isinasawsaw niya sa lason. Pagkasindi ng kandila ay bumulong siya ng mga orasyon at pagkatapos noon, itinutok ni Mando ang karayom sa manika. Nagsimula ng ritual, Tata Bano. Sigurado ka bang aabot sa kanila dito? Nasa gubat tayo at sila nasa lungsod. Ang sumpa, hindi alintana ang distansya, Mando. Ang hangin ang bahalang maghatid ng sumpa. Kaya huwag ka nang mag-alala. Dahil magsisimula na ang iyong pagganti. Salamat naman kung ganon. Umanda sila. Lahat ng pinagdaan akong hirap at sakit, mararamdaman nila. Gusto kong mablok sila ng buhay. Ay, sige na.
ituloy mo ng pagpaparusa sa kanila, pero tandaan mo ha, buhay mo at kaluluwa mo ang kapalit niyan. Bawat tusok ng karayom, may katumbas na bawas sa sarili mong buhay. Kaya maghinay-hinay ka na lang muna. Yan lang ba? Walang problema sa akin yun. Dahil wala na akong kaluluwa. Wala na rin akong buhay dahil kinuha na nila yun sa akin. Pinatay na nila ako. Kaya papatayin ko rin sila. Kung yan ang pasya mo, sige na, ituloy mo na ang pagtusok sa tiyan, sa dibdib, o sa lalamunan. Huwag mong hayaang mamatay ang apoy ng kandila. Sige, ako nang bahala rito. Yan, bagay lang yun sa inyo. Mabubulo kayong buhay, Elena at Rico. Kumanda kayo. Lasapin niyo ang hirap niyo. Uud lang ang makikinabang sa inyo! Samantala sa isang marangyang mansyon, nakaupo si Elena sa isang malambot na kama. Nakasuot siya ng manipis na pantulog habang umiinom ng alak. Pumasok si Rico sa kwarto at niyakap siya mula sa likod. Pero biglang nabitiwan ni Elena ang hawak niyang baso. Nahulog ito sa sahig at nabasag. Biglang napahawak ang babae sa kanyang tiyan at namilipit sa sobrang sakit. Nagsimula siyang sumigaw ng napakalakas. Nataranta si Rico at sinubukan siyang alalayan. Nakita ni Rico na may itim na ugat na mabilis na gumagapang sa balat ni Elena. Nagsimula ito sa kanyang braso, papunta sa leeg, hanggang sa makarating sa tiyan. Sumuka ng dugo ang babae at nakita niya ang maliliit na ugat langgam sa mismong suka niya. Napatras si Rico sa matinding takot at panbidiri. Putik! Ano mo ngayon? Bakit may mga uod na buhay? Tapos, may mga langgam na kadiri, Elena. Ano ba yan? Ha? Hindi ko alam. Rico, ang sakit! Tulungan mo ako mag-iusap. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Hindi ko alam! Ay! Ang sakit ng tiyan ko. Sobrang init sa loob. Uy! Papatayin ako sa sakit nito, Rico. Sandali lang. Tatawag ako ng ambulansya. Ay, ano ba ito nangyayari sa'yo? Rico. May itim na ugat pag gumagapang sa buong katawan mo. Ano to, Elena? Elena, magsalita ka. Oh, uy! Ano ba yun? Huwag ka naman! Ano ba yun? Nakakadiri ah! Rico, tulungan mo ako. Ang sakit. Ay, teka. Oh, Parang may tumutusok sa leeg at sa tiyan ko. ha? Tulungan mo. Huwag kang lalayo sa Teka lang. Uy! Ano ba? Pakiusap, Rico. Sandali. Hawakan mo. Huwag mo hawakan. Nandidiri ako eh. Oh my God. Tatawag ako ng ambulansya. Dadaling kita sa ospital. Uy! Sandali. Ha? May naririnig ako. Narinig? Oo, may nagsasalita dito sa ulo ko. Ano ba sinasabi mo dyan? Nababaliw ka na yata eh. Tayong dalawa lang ang nandito. Sino narinig mo? Si Mando. Mando? Oo, naririnig ko yung boses ni Mando. Bumubulong siya dito mismo sa isip at tenga ko. Uy! Diyos ko! Baka kinukulam na ako na walang iya ngayon. Baliw! Imposible ang sinasabi mo! Patay na si Mando! Ako mismo ang tumapo sa buhay ng lalaking yun! Nakakalimutan mo na ba? Kasama kita nung dinispatcha natin siya. Tinaga ko siya sa tagiliran at dibdib. Kaya wala na siya! Pero naririnig ko siya. Malinaw na malinaw. Parang nagdarasal siya.
Sinusumpa niya ako, Rico. Galit na galit si Manto. Imposible nga yan! Kailan ka naman nakarinig ng patay na kaya pang mangkukulam, Aber? Dadali na lang kita sa ospital. Sandali, idadial ko lang yung numero ng ambulansya. Bakit? Hindi. Huwag mo kong dalhin sa ospital. Hindi ako gagaling doon. Mabuti pa. Dalhin mo ko sa albularyo. Rico, humanap ka ng albularyo. Sa ulo ka ba, Elena? Hindi totoo yung ulam. Si Mando, nabubulok na ang bangkay noon, doon sa bundok. Kaya huwag kang praning. Sinasabi ko sa'yo, sumpa ito. Rico, tulungan Oo, mo ako. Makapatayin ako ni Mando. Halika. Ha? Halika, tignan mo. Hindi. Teka. Tignan mo yung mga yan. Sa palagay mo ba ay normal yan? Ha? May mga lumalabas na uod at hanggang sa tiyan. Pucha naman, oh. Bitawan mo nga. Nahihiri ako sa'yo, eh. Tsaka pwede ba? Manahimik ka. Natutuloy mo ako sa'yo. Walang sumpa. Walang multo. Sa ospital kita dadalhin at hindi sa albularyo. Tapos ang usapan. Kaagad na tumawag ng ambulansya si Rico at dali-daling itinakbo si Elena sa ospital. Kumuha ng napakaraming test ang mga doktor, pero wala silang makitang sakit kundi ulcer. Lumipas ang 3 araw at tuluyang lumala ang sitwasyon. Nakaratay na lamang si Elena sa kama ng ospital at hindi na makabangon. Namamaga na ang buong katawan niya. Puno na rin ng mga itim na sugat ang balat niya. Nangamoy na bubulok na karne ang mismong kwarto niya. Nagbayad ng malaki si Rico sa 3 pinakamagagaling na espesyalista para suriin si Elena. Pero tulad ng iba, wala din silang maibigay na diagnosis. Dahil dito'y ipinilit ni Elena na iuwi na lamang siya. Sinisigaw niya na mamamatay lamang siya sa ospital dahil tuluyan siyang bubulokin ng kulam. Nanindigan siyang albularyo lang ang tanging makakapagligtas sa kanya. Wala nang nagawa si Rico kundi ilabas ang babae. Pagdating nila sa mansyon, mabilis na nagpahanap si Rico ng pinakamagaling na albularyo at agad na isinangguni si Elena. Tapos na ang tawas. Kinulam ka nga, iha. May malakas na enerhiyang nakabalot sa iyo. Sinasabi ko na nga ba? Tama ako. Sinong kumukulam sa akin, Ma'am Pepe? Hindi ko masasabi ang pangalan niya, Ma'am Elena. Pero nakikita kong matindi ang galit niya sa inyo. At hindi lamang ikaw ang puntirya niya, kundi maging si Sir Rico. Ano? Pati ako? Wala naman akong sakit, ah. May sakit ka, Sir Rico. May mga katika-tika sa binti mo. Bakit sa inyong singit? Pucha, teka. Paano mo nalaman? Wala akong sinabihan niya na. Nakita ko rito sa tawas. Sabay niya kayong kinukulam. Gusto niyang maranasan niyo ang pinakamatinding hirap dito sa mundo. Bubulokin niya kayo ng buhay. Teka, sabi mo hindi mo masasabing pangalan niya? Kung ganun, paano namin malalaman kung sino ang kumuulam sa amin? Alam ko kung nasaan siya. Nasa isang masukal na gubat na nasa itaas ng bundok ng Sierra Madre. Utik, si Mando nga. Doon namin siya... Ay, imposible. Hindi pwedeng si Mando yun. May kilala kayong naninirahan doon? Oo. Pero Ma'am Pepe, kaya mo ba kaming gamutin? Babayaran kita, ha? Nang kahit na magkano. Sabihin mo lang ang presyo mo at ibibigay ko agad. Magiging tapat ako sa inyo. Hindi ko kaya kayong gamutin. Ano? Anong di mo kaya? Albularyo ka, di ba? At ikaw ang sinasabi nilang pinakamagaling dito sa lugar natin. Hoy, iligtas mo kami, Ma'am Pepe. Huwag ka na magbiro. Pero hindi ako nagbibiro.
Panandaliang lunas lamang ang kaya kong ibigay sa inyo. Mauhupain ko lamang ang sakit ni Elena. Pakakalmahin ko ang mga insektong inilagay niya sa tiyan niya. Pero babalik din ang sumpa at sakit. At baka nga mas lumala pa. Rico, anong gagawin natin? Ayoko pang mamatay. Ayokong mabulok ng buhay. Mang Pepe, parang awa mo na. Baka may magagawa ka pa. Gawin mo po ang lahat. Parang awa mo na. Patawad, ma'am. May hangganan ng aking kapangyarihan. Masyadong malakas ang mangkukulam. Kung kakalabanin ko siya, matatalo niya ako. Baka pati ako'y mapaham. Wala kang kwenta. Paano na kami nito? Ganito na lang? Mamamatay kaming ganito? Wala na ba ibang paraan? Sabi mo sa akin! Isa lamang ang nakikita kong tanging lunas. Ha? Para matigil ang pagkabulok. Ano? Sabihin mo! Kamatayan lamang na mangkukulam na yon. Ang tanging tatapos sa sumpa niyong dalawa. Kailangan niyo siyang patayin sa lalong madaling panahon. Gagawin ko yun. Pero magpapatawag muna ako ng ibang albularyo. Yung mas magaling sa'yo. Para masiguro kung totoo ba yung mga sinasabi mo. Walang kahit sinong manggagamot sa buong mundo ang makapagliligtas sa inyong dalawa. Ha? Saka magsisimula na rin lumabas ang uod sa iyong katawan, Sir Rico. Ha? Bababagsakin ka rin ng sakit na yan. At hindi ka na makakatayo kapag nagtagal pa yan. Ano? Hayop kang Mando ka. Tatapusin kita. Kung kinakailangang tapusin kita ng paulit-ulit, gagawin kong hayop ka! Rico, down ka! Huwag kang sumigaw! Sino bang hindi sisigaw sa ganitong kalagayan? Buwisit! Buwisit na buhay ito. Nagmahal lang naman ako eh. Humanda sa akin ang lalaking yan. Babalik ako sa bundok. Hahanapin ko yung balasubas na yon. San man siya lupalot magtago, magbabayad siya. Papatayin ko siya! Padabog na lumabas ng kwarto si Rico. Iniwan na niya si Elena. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ng pinakamatapang niyang tauhan na kasama niya sa paggugulpi kay Mando. Agad niyang ipinahanda ang kanilang mga gamit saka sila sumakay sa SUV. Bumiyay sila papunta sa puntiryang lokasyon. Pagdating nila sa bundok, pinasok nila ang masukal na daan papunta sa eksaktong lugar kung saan nila iniwan si Mando. Doon na kumpirma ni Rico na wala nga roon ang bangkay. Wala rin ang buto ni Mando. Nang gigil si Rico, ikinasa niya ang kanyang baril at inutusan ng mga tao na suyurin ang buong paligid. Hindi sila tumigil sa paghahanap hanggang sa makarating sila sa kubo ni Tata Bano. Agad na pinalibutan ng mga tauhan ni Rico ang buong kubo. Nakatutok ang hawak nilang mga baril. Walang pasabing sinipa ni Rico ang pinto at pagbukas noon, nakita nila si Tata Bano na nagdidikdik ng mga halamang gamot. Walang atubiling lumapit si Rico at itinutok ang dulo ng kanyang baril sa mismong noo ni Tata Bano. Pumasok din ang kanyang mga tauhan at pumalibot sa matanda. Nakadiin ang mga daliri sa gatilyo ng kani-kanilang armas. Sa kabila ng panganib, hindi man lamang nagulat o umatras ang matanda. Nakatingin lamang siya ng diretso sa butas ng baril. Pagkatapos ay mahinahon siyang nagpatuloy sa pagsiksik ng mga halamang gamot sa kanyang maliit na lusong na gawa sa bato. Nasaan si Mando? Ilabas mo yung balasubas na yun kung ayaw mong pasabugin ko yung bungo mo ngayon din. Walang Mando sa lugar na ito. Mag-isa lang akong nakatira dito sa aking kubo. Ibaba mo yung baril mo at nakakaabala ka sa ginagawa ko. Huwag mo kong gawing uto-uto. Ikaw lang ang naninirahan sa lugar na ito.
Posibleng ikaw ang tumulong sa lalaking yun. Sigurado akong kinukup-kup mo siya. Sabi mo sa akin kung nasan siya. Kung hindi, ipapasunog ko ang kubo mo. Maraming rebeldeng pag-alagala sa lugar na ito, iho. Posibleng silang kumupkup sa lalaking hinahanap mo. Wala akong alam sa mando na sinasabi mo. Kung ayaw mo maniwala, sige. Patayin mo ako. Hinahamo mo talaga ako, ha? Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Mga bata, halughugin niyo ang buong kubo. Hanapin niyo si Mando. Kung gusto niyo talagang mahanap yung taong yan, lumabas kayo ng kubo ko. Sundan niyo ang agos ng ilog pababa. Anong sinabi mo? May maliit na kuta ng mga rebelde sa dulo ng ilog na yan. Baka nandun ang taong hinahanap ninyo. Sila lang ang grupo na nag-iikot at nagpapatrolya sa gawing ito. Ibig mo sabihin, wala talaga siya rito? Wala kang kinalaman sa pagkawala ng katawan niya? Sinabi ko na sa iyo kanina pa. Hindi ko kilala yung mandong sinasabi mo. Wala akong pakialam sa kahit na sinong tao. Totoo ba yan? Sa tingin mo ba? Nakikipagbiruan ako sa iyo. Ermitanyo ako. Matagal na akong nabubuhay ng mag-isa dito sa kubo ko. Wala akong panahon na makialam sa gulo ng kahit na sino. Kaya kung pwede lang, umalis na kayo rito. Oo na! Alis na kami! Pero siguraduhin mong totoo yung sinasabi mong impormasyon, ha? Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka at nililigaw mo kami, babalikan kita rito. Bahala ka. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Umalis na kayo rito dahil marami pa akong gagawin. Umalis si Rico sa kubo at sinundan ang agos ng ilog. Ang hindi nila alam, planado ni Tata Bano at Mando ang lahat ng nangyayari. Kabisado ni Tata Bano ang gubat at alam niya ang tunog ng hangin kapag may panganib. Kaya nalaman nila na paparating na ang grupo ni Rico. Samantala, nang makarating si Rico sa ibabang bahagi ng ilog, biglang nagpakita si Mando. Nakatayo siya sa ibabaw ng isang malaking bato. Nagmura si Rico at agad na pinaulanan ng bala ang lalaki. Pero mabilis na tumalon at tumakbo si Mando, papasok sa mas masukal na gubat. Agad na hinabol nila Rico si Mando. Pero ang hindi nila alam, punong-puno ng patibong ang lugar na tinakbuhan ni Mando. At sa bawat hakbang nila, may naghihintay na kamatayan. May tauhan na tumapak sa mga tuyong dahon at biglang tinuhog ng mga nakatagong matutulis na kawayan. May ilan na tinamaan ng mga lumilipad na pana na may matapang na lason sa dulo. Kaya bigla na lamang silang nangisay at bumula ang bibig. Unti-unting nalagasan ng tauhan si Rico hanggang sa naubos sa mga armadong lalaki dahil sa mga nakatagong bitaga. Panay naman ang paputok ni Rico ng barela. Utik ka, Mando! May sapusa ka ba talaga? Bakit parang hindi ka tinatabla ng bala? Mangmang! Hindi kayang tapusin ng simpleng tingga ang buhay ko. Pasensya ka na. Pero lugar ko ito. Wala kang laban sa akin dito. Walang halaga ang pera mo. Teritoryo ko lugar na ito. Ako ang hari. At ako ang batas sa gubat na ito. Ako mamimili kung sino ang mamamatay. Manahimik ka! Mamamatay ka ng hayop ka! Mamamatay ka na! Sa sobrang panggigigil, sunod-sunod na kinalabit ni Rico ang gatilyo ng kanyang barela. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa buong gubat habang minumura at pilit na pinapatay ang kalaban. Pero walang epekto ang mga tingga. Hindi man lamang nasugatan ang kanyang kaaway. Itinaas lamang ni Mando ang kaliwang kamay saka umusal ng orasyon. Biglang nanigas ang kamay ni Rico
at ang hawak na armas ay agad niyang nabitiwan na. Kusa di siyang napaluhod sa lupa. Dahan-dahang naglakad palapit si Mando at tinitigan sa mga mata ang namimilipit na lalaki. Sa kanya ipinagmalaki ang taglay niyang kapangyarihan. Ano? Nasasaktan ka na ba? Ganyan. Ganyan ang naramdaman ko nung pinapanood kong pinapatay niyo ko nang walang kalaban-laban. Kung inaakala mong susuko ako sa iyo, Mando, nagkakamali ka. Kahit patayin mo pa ako ngayon, hindi mo makukuha ang kasiyahan na hinahanap mo. Hindi ako magmamakaawa sa iyo. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa namin ni Elena. Ganun ba? Kung ganun, hindi na ako mag-aalangan na patayin ka! Humagalpak ng tawa si Mando. Pero kitang-kita sa kanyang mga mata ang poot at galit. At sa isang kumpas ng kanyang kamay, biglang sumakit ang hita, singit at maselang bahagi ng katawan ni Rico. Parang may invisible na kamay na pumipiga sa kanyang mga laman. Namilipit sa sakit ang lalaki. Sigaw siya ng sigaw. Maya-maya'y may nalaglag sa kanyang paanan. Mga insekto at uod na nanggagaling sa ilalim ng kanyang sanawal. Tama na! Tama na, Mando! Ay, tama na, maawa ka! Huwag mo akong patayin! Si Elena... Si Elena, kawawa siya kapag nawala ako. Paano siya magiging kawawa? Pagkatapos ko sa'yo, siya naman ang isusunod ko. Walang kapatawaran ang ginawa niyo sa aking dalawa, Rico. Kaya parehas ko kayong ihahatid sa impyerno! Hayop ka. Hayop ka, demonyo ka. Hindi ka na tao. Kayong gumawa sa akin ito, Rico. Kayo nagturo sa akin maging demonyo! Tama na. Tama na, susuko na ako. Hindi ko na kaya. Huli na ang pagsuko mo. Mando, wag. Sa ka na, Rico. Pero hindi na kita mapagbibigyan. Tignan mo na lang ako. Tandaan mo ang mukhang ito. Pagbaba mo sa impyerno! Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Rico. Nanigas ang buo niyang katawan at tuloy na siyang binawian ng buhay. Pagkatapos matiyak na wala na si Rico, kinalkal ni Mando ang bag nito at kinuha ang susi ng SUV. Mabilis siyang bumiyahe pabalik sa mansyon. Pagdating sa gate, hinarang siya ng gwardya, pero isang titig lamang ni Mando ay agad na nanigas ang lalaki at bumagsak ng walang malay. Dire-diretso si Mando sa hagdanan. Ramdam ang mabigat na enerhiya sa bawat yabag niya hanggang sa marating ang kwarto ni Elena. Pagbukas ng pinto, bumungad ang karumal-dumal na tanawin. Nakahandusay si Elena sa marangyang kama. Puno ng mga gumagapang na uod ang buong katawan habang nakadilat ang kanyang mga mata. Wala na siyang buhay. Nakaramdam ng awa si Mando habang tinitignan ng dating asawa, pero alam niyang huli na ang lahat. Tumalikod na lamang si Mando. Lumabas siya ng mansyon nang walang lingon-lingon. Bumalik si Mando sa bundok at tuluyang nanirahan sa kubo kasama si Tata Bano. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng itim na mahika. Pinilit niyang mamuhay ng normal, pero hindi niya magawa. Dahil sa bawat araw na nagdaan, patuloy siyang inuusig ng kanyang konsyensya. Dahil ang totoo, bahal pa rin niya si Elena at handa niya sana itong patawarin kung manghihingi ito ng tawad. Pero huli na. Nagpatuloy siya sa buhay. Tahimik ang paligid, pero hindi siya nagkaroon ng katahimikan. Ang naging kabayaran ng kanyang paghihiganti
nabuhay siya ng puno ng pagsisisi. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shout out po tayo kina Joan Poblete, Rukia, Angel at Mama Nilda Poblete from Naawan, Misamis Oriental. Greetings kami from Lovely Lopez. Hi kay Al San Jose from Bacoor, Cavite. Shout out kina Michael, Michelle, Marichu, Ana, Joey, Jason, Javen, Jadiel, Jamaica, Mark, Angie, at Alex Catu and Delia Catu. Hi kay Marinel Castillo. Hi po kay Consolacion Alvarez. Greetings coming from Analiza Chico Diga. Shout out sa isa sa mga solid ingkong natin na si Lynn Buro from Iloilo City. Shout out kina Billy Ray, Jenny May, at kay Ray Buendia. Greetings coming from Lucy Buendia ng Nueva Ecija. Hi kay Maria Consuelo Benitez. Shout out kina Rebernald Luchavez, Joshua, Mark Angelo, Chelly at Jomar. Hi kay Blaise Sel Marie Takbaw from Bacoor, Cavite. Hi kay Lisa Takada from Japan. Alright, kung nagustuhan niyo pong kwento namin ngayon, sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Huwag niyo rin po sana kalimutan na suportahan ang bagong channel ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. Malaking tulong po ang suporta niyo para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you. Ay, Nasaan ako? Bakit ang daming usok? nagsindi ako ng jonky. Baka Visit ka! Visit ka! Drug addict ka ba? Drug pusher ka? Ano ko ba makukulam ka? pasensya ka na eh. Tumihitit akong... Uugod ka na, tata! Uugod-ugod ka! Nge? Uugod-ugod ka na! Uugod-ugod ka na! Uudin mo yung pagmumukha mo. Maraming rebelding pagala-gala sa toing. Maraming rebelding pagala-gala sa lugar na ito, iho. Toing. Patay mo na kasi! Ba't ko hindi ka na-silent kanina pa, buwisit ka? Smiling ka. Yeah. Asan ba ako? Ay, ayun pala. Butik. Hindi ka marunong magbasa? Sino ba nagtaas noon ikaw, no? Ito ang script ko eh. Inano mo Yan, ako, script no? mo yan eh. Sinabutahin mo ako, no?